Ito ang isang hindi inaasahang regalo sa Pasko na hindi kailanman ninais ng Russia. Eksaktong 11:59 ng gabi sa bisperas ng Pasko, isang 2,000 Belpilong Neptune missile ang humaharurot sa Black Sea sa bilis na 5 bilyama pa away. Lumilipad ito 30 talampakan lamang sa ibabaw ng dagat. Ang target nito, ang puso ng storage facility ng mga naval drone ng Russia sa Mayan, Crimea. Kung tatama ang upgraded Ghost missile na ito, ang buong maritime strategy ng Russia para sa 2026 ay maglalaho sa isang malaking thermal event. Kung sasala ito, mawawala sa Ukraine ang kanilang pinakasophisticadong domestic asset. Eksaktong zero ang margin para sa pagkakamali. 12 segundo na lang bago ang impact. Gayunpaman, ang kwentong ito ay nagsimula 3 oras bago ang pag-atake sa isang napakatalinong laro ng bait and switch. Ang Mayer ay hindi lamang isang base. Ito ang nerve center para sa buong naval drone fleet ng Russia. Ito ang parang Amazon distribution hub para sa maritime strategy ng Moscow sa 2026. Nakatago sila sa likod ng $1 billion iron umbrella. Pinag-uusapan natin ang mga S-400 Triumph batteries, Pantsir S2 point defense, at mga Padlet radar na kayang makakita ng target na kasing liit ng ibon mula sa layong 250 milya. Idagdag pa ang Kasuka 4 electronic warfare system na idinisenyo upang gawing digital soup ang bawat GPS signal. Dahil dito, ang lugar ay naging isang no-fly, no-swim zone na tila hindi mapasok sa bawat screen ng computer ng Russia. Handa sila para sa isang heavyweight boxing match. Ngunit mga kaibigan, ang mga Ukrainian ay hindi pumunta para makipag-away. Pumunta sila para magsagawa ng isang digital vanishing act. Handa na ang lahat. Ang mga decoy ay gumagalaw na at ang $1 billion brain ng Russia ay malapit ng ma-overload hanggang sa hindi na nila malaman kung dapat ba silang bumaril o manalangin. Ang unang wave ay ilang segundo na lang ang layo, 9 ng gabi. Ang katahimikan bago ang unos. 4 na Leica 100 ang dahan-dahang lumilipad sa Black Sea. 150 talampakan lamang sa ibabaw ng tubig. Ito ang nagsilbing opening act. Ilang piraso ng carbon fiber at matalinong code na idinisenyo para asarin ang mga Russian. Sa panig ng Russia, ang Padlet K1 radar, ang kanilang ultra-sensitive na mata para sa low-altitude threats, ay nakakita ng signal. Hindi ito malinaw na contact. Isa itong shimmering ghost, parang dumi sa TV screen na hindi mo basta ma-wipe out. Ang mga Russian operator sa Mayer ay mga eksperto. Hindi sila nagpapanik. Sinunod nila ang manual ng eksakto. Tinukoy ng system logic ang mga ito bilang low-speed intruders. Track lock achieved. Biglang nabulabog ang tahimik na gabi nang mag-apoy ang 2 Pantsir S2 units. 2 67 E6 missiles ang humarurot sa langit sa bilis na Mach 2-4. Walang laban ang unang Leica. Na-neutralize ito sa isang maliwanag na thermal flash na nagbigay liwanag sa coastline. Sa loob ng mga bunker, nag-high five ang mga Russian. Akala nila ay nakapatay lang sila ng isang isturbong langaw. Gayunpaman, ang ikalawang Leica ay mas makulit. Pumasok ito sa isang pre-programmed maneuver. Sumisid patungo sa mga alon para magtago sa sea clutter. Ang Panzer operator na naiinis sa kumukurap na signal ay lumipat sa 30mm twin barrel autocannons, isang pader ng tingga. 950 rounds bawat minuto ang naghiwa sa hangin. Isang tungsten fragment ang tumama sa pakpak ng drone at bumagsak ito sa dagat. 2 na ang bagsak. Eksaktong akala ng mga Russian ay malinis na ang langit. Ang ikatlong Leica ay gumawa ng isang mapangahas na kilos. Sadyang tumaas ito ng altitude hanggang 500 talampakan. Parang isang jack in the box. Isa itong sacrificial move, ngunit napakatalino. Lahat ng search radar mula Sebastopol hanggang Mayer ay nakalak na rito. Isa pang SAM ang pinakawalan at agad itong nawasak. Ngunit mga kaibigan, narito ang magic trick sa palabas na ito. Habang ang Russian Defense Network ay abala sa pag-ubos ng mamahaling bala at pagdiriwang para sa 3 plastic decoys, ang ika-4 na Leica, ang silent witness, ay dahan-dahang gumagapang sa dilim sa taas na 50 talampakan. Hindi ito naghahanap ng away. Ito ay nag-iispiya. Ang mga onboard sensors nito ay itinatala ang bawat radar frequency. Minamapa nito ang bawat aktibong Pantsir position na napilitang magpakita ng kanilang lokasyon. Ipinapadala nito ang data pabalik sa Ukrainian Command Center sa pamamagitan ng encrypted links para itong isang magnanakaw na nagbato ng 3 bato sa iba't ibang bintana.
para lang makita kung We are nasaan live ang on the mga main guard. screen. Akala ng Russia ay nananalo sila sa isang labanan. Sa katotohanan, ibinibigay na nila ang digital keys ng kanilang buong front door nang maubusan na ng battery ang ika-4 na Laika at bumagsak sa dagat. Ang misyon ay tagumpay na. Nagawa na ng mga ibon na imapa ang minefield at natukoy ang bawat hotspot sa depensa ng Russia. Ngayon, oras na para makita kung paano haharapin ng Dnipro Fleet ang banta na hindi nila makita sa radar screen. 11:30 ng gabi. Habang nakatitig sila sa kanilang mga radar screen para maghanap ng iba pang ibon, hindi nila napansin ang mga pating na humihiwa na sa mga alon. Panahon na para sa Magura V5 Bullpup. Ang mga Magura na ito ay 18 talampakang haba, sleek at low profile. Napakababa nito sa tubig kaya para sa $1 billion radar, mukha lang silang sea clatter o simpleng bula ng dagat. Ngunit nang marating nila ang 3-mile mark mula sa harbor, isang Russian Raptor class patrol boat ang nakakita sa kanila. Ang kanilang high definition thermal electronics ay nakakita ng wake o bakas ng tubig na hindi dapat naroon. Biglang sumabog ang aksyon sa gabi. Ang mga heavy machine gun ng Raptor ay nagsimulang magpaulan ng bala sa madilim na tubig. Ang mga tracer ay tumatalbog sa mga alon na parang mga galit na alitap-tap. Ang pilot ng Led Magura na nag-ooperate gamit ang encrypted Starlink ay hindi umatras. Gumawa siya ng mas mapangahas na hakbang. Pinatakbo niya ang makina sa bilis na 42 knots at direktang hinarap ang Raptor. Isa itong nakakatakot na game of chicken. Sa huling segundo, lumiko ang Lead Magura. Inakyat ang putok ng Raptor sa isang wild at high-speed chase palayo sa harbor entrance. Habang abala ang Raptor sa paglalaro ng cat and mouse, ang dalawa pang Magura ay nakalusot sa outer buoy. Isang natatarantang radio report mula sa patrol boat ang nakarating sa Myron Command Center. Surface targets in the inner perimeter. Emergency. Ito na ang fatal pivot, mga kaibigan. Sa loob ng base, ang tactical brain ng Russia ay nakaranas ng total system shock. Sinasanay sila na asahan ng isang coordinated air and sea attack at ngayon ay iniisip nila na ang mga Magura ang main event. Ang commander sa Myron ay gumawa ng isang split-second decision. Inutusan niya ang mga Coastal Panzer S2 units na iharap ang kanilang mga turret pababa. Ang kanilang mga search radar na dati ay nag-i-scan sa horizon para sa mga cruise missiles ay nakatungo na ngayon sa tubig. Naghahanap sila ng mga 18 talampakang plastic boats. Ang dalawang natitirang Magura ay umiiwas na sa mga floating boom defenses. Gumagawa sila ng magulong eastern dance na nagpuwersa sa bawat coastal battery at searchlight na tumuon sa harbor floor sa mga screen ng Russia. Ang surface threat na ang priority number 1. Ibinihos nila ang lahat ng mayroon sila. Autocannons, flares, small arms fire. Sinisikap na ma-neutralize ang dalawang Nimble Ghosts bago sila tumama sa pier. Ngunit habang iniisip ng mga coastal defenders na nakuha na nila ang ritmo ng habulan, ang mga Magura ay gumawa ng isang Matryoshka doll move na ikinagulat ng lahat. Bumukas sa mga hatch sa likod ng mga Magura at biglang may 8 quadcopter drones ang lumipad sa hangin, parang isang grupo ng mga galit na Hornets. Sa loob ng Myron Command Center, nakita ng mga operator ang thermal spikes sa kanilang mga monitor. Inakala nila na ito ang mothership tactic ang paggamit ng mga bangka para maglunsad ng FPV strikes sa mga fuel tanks. Dahil dito, mas lalo silang nag-focus sa pagpapaulan ng bala. Ang mga Panzer S2 units ay itinutok ang kanilang mga 30mm twin cannons ng pahalang. Naglabas sila ng literal na pader ng tingga, higit sa 1,900 rounds bawat minuto. Isa itong absolute light show, ngunit para sa mga Russian operator, ito na ang pinaka-stressful na 4D video game na nalaro nila. Ang mga Panzer S2 units ay nagpakawala ng blizzard ng asero mula sa kanilang 2838M twin barrel cannons. Ang mga 30mm guns na ito ay lumikha ng kurtina ng tingga na parang likidong apoy sa buong harbor. Ang unang 3 quadcopters ay agad na nagkapira-piraso. Ang ika-5 at ika-6 na drone ay sinubukang gumawa ng high-G corkscrew maneuver. Ngunit ang radar-guided fire control ng Panzer ay walang awa. Kinocompute nito ang flight path ng 10 beses bawat segundo. Ang mga quadcopter ay hindi lang tinamaan. Literal na nabura sila sa hangin. Sa ibaba ng tubig, ang dalawang mothership Maguras ay mabilis na nagzigzag sa pagitan ng mga putok ng heavy machine gun mula sa pampang. Ngunit naubusan na sila ng puwang. Isang maswerteng burst ng 14.5mm rounds mula sa isang coastal nest ang tumama sa katawan ng nangungunang Magura. Bumutas ito sa composite shell at nag-trigger ng isang malaking thermal event na nagpadala ng shockwave sa buong harbor. Milya-milya ang layo sa dagat. Ang drama ay umabot sa sukdulan.
Ang Raptor patrol boat na humahabol sa lead decoy Magura sa loob ng 20 minuto ay sa wakas ay na-corner ito gamit ang searchlights. Ang stabilized remote weapon station ng Raptor ay nagpaulan ng bala na sumira sa engine compartment ng Magura. Tumigil ang drone bago naglaho sa isang napakalaking fireball na nag-reflect sa madilim na alon parang isang maliit na araw. Bandang 11:50 ng gabi, pagod na ang mga Russian operator ngunit nagbubunyi sila. Matagumpay nilang na-neutralize ang 4 na Leica, 3 Magura at 8 quadcopters. Sa kanilang mga screen, ang threat count ay bumalik na sa 0. Masyado silang naging abala sa pag-high five at pag-update ng kill count kaya nagkaroon sila ng total fatal tunnel vision. Ngunit mga kaibigan, narito ang nakamamatay na pagkakamali dahil itinungo nila ang buong Iron Umbrella para durugin ang mga sharks. At dahil ginamit nila ang bawat searchlight at radar para i-scan ang harbor floor, hindi sinasadyang naiwan ng mga Russia na bukas ang bintana sa itaas. Ang kanilang high altitude search radars ay nakakaranas ng ground clutter interference. Ang kanilang digital brains ay masyadong abala sa gulo sa tubig kaya hindi nila napansin ang subsonic hum mula sa horizon. Akala nila ay tapos na ang palabas. Wala silang ideya na ang mga Magura at quadcopter ay mga flashy stage hands lamang. Ang totoong multo, ang 2 libilong Neptune, ay ginamit ang 15 minutong kaguluhan para makalusot sa outer radar ring sa bilis na 550 mile per hour. Lumilipad ito 30 talampakan lamang sa itaas ng dagat. Ginamit ng upgraded TRK system nito ang ibabaw ng dagat na parang isang private highway. Ang pinto ay hindi lamang bukas, parang inimbitahan pa ng Russia ang multo para mag-dinner. Ang huling wave ay hindi na lamang banta. Ito ay isang inevitability. Alam nyo ba, ang Long Neptune ay hindi lang isang missile. Isa itong 2,000 digital surgeon na may mahabang memorya. Ang utak nito ay puno ng data na ipinadala ng ika-4 na Leica, ang silent witness mula sa unang wave. Ang maliit na scout drone na iyon ang nagmapa ng bawat aktibong frequency at bawat nakatagong SAM position. Ang Long Neptune ay hindi lamang lumilipad sa isang tuwid na linya. Naglalaro ito sa loob ng Russian Defense Network parang isang Pro Bowl quarterback. Alam nito kung nasaan ang mga blind spot sa radar ng S-400 at ginagamit nito ang topography ng Crimea bilang proteksyon. Eksaktong 11:27 ng gabi, isang mabilis na beep-beep ang tumunog sa loob ng Mayern Command Center. Ang lead crew ay napatulala sa kanyang screen nang makita ang isang malaking high-speed contact na biglang lumitaw. Target inbound bearing 190, low altitude, fast. Sinubukan ng Iron Umbrella na bumalik sa posisyon sa itaas. Ang mga Pantsir S2 units ay nagmamadaling iikot ang kanilang mga turret habang mainit pa ang mga kanyon mula sa laban sa Magura. Ngunit dito nagiging malupit ang matematika. Ang isang 550 mile per hour missile ay tumatakbo ng 1 milya sa loob ng 6 na segundo bago pa man makalculate ng Russian computer ang track lock. Ang Neptune ay dumadaan na sa outer buoy ng harbor. Isang Russian operator ang nakapagpakawala ng desperadong 30mm fire. Ngunit ang upgraded AI ng Neptune ay gumawa ng biglaang 4G terminal maneuver, isang pop-up and dive. Isang magandang ngunit nakamamatay na zigzag na nag-iwan sa mga Russian tracers na tumama sa hangin lang. Sa loob ng pasilidad, tila nag-vibrate ang hangin. Ang mga Russian drone operator sa lupa ay tumingala nang marinig ang nakakatakot na low frequency roar. Ito ang tunog ng 2 labing bating ng kinetic energy na maniningil na ng utang. Mayroon lamang silang 3 segundo para ma-realize na ang kanilang impenetrable fortress ay gawa lang pala sa papel. Ang onboard camera ng Neptune ay nakalock na sa Building 2, ang Central Assembly Hub. Ito na yon. Ang 12-second countdown mula sa simula ng ating kwento ay umabot na sa 0. Ang impact ay hindi lamang isang sabog. Isa itong masterclass sa high velocity physics. Ang 770 pounds warhead ay gumamit ng Monroe effect, isang shape charge jet na nag-focus sa blast sa isang needle ng molten copper. Sa bilis na 7,000 meters per second, hiniwa ng jet na iyon ang reinforced steel roof ng pasilidad na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ngunit ang secondary thermal event ang talagang nagpabago sa mapa. Sa loob ng building to ay may dose-dose ng mga unmanned vessels na puno ng krudo at armas. Nang tumama ang warhead ng Neptune sa warehouse na iyon, nag-trigger ito ng isang chain reaction. Ginawa nito ang buong $100 million facility na isang white hot volcano. Pagsapit ng 12:05 ng umaga sa araw ng Pasko, ang Mayern Naval Base ay hindi na gumagana bilang isang unit.
Ito ay structurally compromised na sa isang catastrophic level. This is the Ang Iron infiltration Umbrella point. ay tila We have itinuti satellite na lamang confirmation of at ang minimal maritime resistance strategy ng here. Russia para sa 2026 ay kasalukuyang nagiging ulap ng itim na usok sa langit ng Sir, Crimea. multiple Ang mga unidentified dating mga contacts ngaso converging on ay Sector naging Gamma. biktima na ngayon. Alert level At mga red. kaibigan, I want ang interceptors Black Sea ay airborne lalong lumiit immediately. para sa Kremlin. Tingnan natin ang physical fallout. Ang Building 2, ang puso ng logistics para sa maritime drone program ng Moscow, ay isa na ngayong $100 million pile of slag. Pinag-uusapan natin ang 12 ng high-tech unmanned vessels at precision maintenance equipment na nawasak. Ngunit ang strike na ito ay hindi lang sumira ng gusali. Sinira nito ang supply chain. Ang Mayern ang nagsilbing Amazon Distribution Center para sa 2026 maritime offensive. Kung wala ang hub na ito, ang Russian drone fleet ay hindi na makakalipad. Hindi mo pwedeng patakbuhin ang isang high-tech naval campaign gamit lang ang likod ng isang van dahil sa pag-neutralize sa single point of failure na ito. Nagawa ng Ukraine na itigil ang momentum ng Russia sa dagat sa loob ng maraming buwan. Pag-usapan naman natin ang narrative o ang kwento. Sa loob ng mahigit isang taon, sinasabi ng Moscow na ang Crimea ay isang hindi mapasok na kuta. Isang lugar kung saan ang kanilang high-end tech ay lumikha ng isang no-fly, no-swim zone. Well mga kaibigan, ang Iron Umbrella na iyon ay itinupilang ng isang ghost missile dahil lamang ang mga defense operators ay na-distract ng ilang hobby drones. Ang mito ng invincible defense ay hindi lang kinwestiyon. Ito ay structurally compromised sa harap ng buong mundo at ito ang nagdadala sa pinakamalaking strategic headache para sa Kremlin. Nahaharap sila ngayon sa isang desisyon na ayaw nila. Iiwan ba nila ang kanilang pinakamahusay na air defense system sa frontline para protektahan ang kanilang mga ground units? O humilahin nila ang mga ito pabalik para protektahan ang kanilang sariling bakuran? Bawat pansier na ililipat sa Crimea para pigilan ang susunod na ghost ay isang bagong pagkakataon para sa Ukraine sa main battlefield. Ngayon, mag-compute tayo ng asymmetric warfare math. Kumuha ka ng $8,000 na halaga ng modified hobby drones, ilang $10,000 Sea Sharks, at isang upgraded Long Neptune. Ang kabuuang gastos ay maaaring ilang milyong dolyar lang. Ipinagpalit mo iyan para sa isang $100 million facility, milyong halaga ng drone inventory, at ang kabuuang paralysis ng isang maritime strategy. Kahit ang pinakamagaling na hedge fund manager sa Wall Street ay ibebenta ang kanyang kaluluwa para sa ganyang klaseng return on investment. Ito ay isang 30,000% win para sa mga taong naglalaro ng 4D chess gamit ang maliit na budget. Hindi ito napanalunan ng Ukraine sa pamamagitan ng brute force. Napanalunan nila ito sa pamamagitan ng isang 3-act masterclass sa digital deception. Pinatunayan nila na sa modernong digmaan, ang isang matalinong plano ay laging tatalo sa isang malaking checkbook. Kaya, tatanungin ko kayo, kung kayo ang commander na nakaupo sa isang bunker sa umaga ng Pasko habang nakatingin sa umuusok na butas kung nasaan ang inyong drone fleet, ano ang susunod ninyong hakbang? Kukuha ba kayo ng mas maraming gamit mula sa front lines at iiwang lantad ang inyong hukbo? O magpapatuloy na lang kayo sa pagdarasal at pag-asa na ang susunod na ghost ay walang pangalan ninyo? Ipaalam nyo sa akin ang inyong tactical take sa comments sa ibaba. Gusto kong makita kung paano ninyo sinusuri ang mga ganitong maniobra. Kung nagustuhan ninyong makita kung paano itinupi ang isang paper fortress, pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa mga taong naniniwala pa rin na sapat na ang isang Iron Umbrella para pigilan ng isang ghost. Magkita-kita tayo sa susunod.